Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinausap kanino. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Bayani ka o Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus. Uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad ka nako nga kining duha ka anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala, kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo makahimo. Si Jesus pingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa. Apain wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandam niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an nga suko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan og giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran. Kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw o Kristo. So happy fiesta na tong nating lahat. Ngayong araw na ito ay kapistahan sa isang bantog na apostol. Pero bakit siya naging bantog? Hindi dahil he dominate others, but he just simply follow the word of Jesus. Sabi sa Ebanghelyo, kung gusto ninyo na maging mataas sa lahat, dapat you're willing to serve all. Walang pili po. To serve all. At dahil dito, naging bantog siya sa harap ng Diyos. Sa mundong ito, sabi ni Kristo, nasayod ka mo, yung mga leader, sila po yung naging dominante sa mga tao. They rule over the people. Yan po yung mundo. Ito yung nangyari sa impeachment. Ito yung nangyari sa flood control, domination. Sino yung makapangyarihan? Marami akong kaibigan na politiko. Father, kapag hindi naman kami mag-sign, walang project. Domination. Pero sa mga taong laging sumusunod ni Kristo ay hindi yan ang gawain. Diba? Ang ganda ng reminder ni Kristo. Sa lahat ng mga pari, sa lahat ng mga obispo, sa lahat ng mga kandidato kayong lumeber. If you want to be great before my presence, you need to serve all. Not only the leaders, but all. The people of God. This coming Monday, ay mag-audience ako sa mga politiko. No? And this is the message of Christ that I'll give to them. Are we willing to serve all, or are we willing to serve our own interests? No? Saint James is the example of our contemporary time sa panahon natin ngayon. Ang ganda ng sinabi
ni Kristo, no? Very inspiring sa akin at sa ating lahat na nandito sa ministry. Are we promoting our interests or are we promoting the interest of Jesus? The interest is Jesus is one, to serve all and to become servants of all the servant of all the servants, servus servorum. Yan ang one of the title of the Pope, servus servorum, the servant of all the servants. At yun, kung yan yung perspective natin, no, we become great before the presence of the Lord. At kung tayo ang maghari-harian, dahil ako yung pare, ako yung masunod, ako yung obispo, ako yung mayor dito, sino ba yung kapitan dito? So, it is a statement of arrogance. Pero si Kristo, sabi niya, sana maging katulad tayo ng anak ng Diyos. Pumaparito, not to be served, but to serve. No. And to give His life for the salvation of many. Diba? So ngayon, nandito ba tayo? To be served? We're here to serve the humanity, to serve the church, to serve God. To serve God, no? Nothing else. At ito yung legend ni ni Saint James. Siya pala yung unang apostol. Ito po yung unang apparition sa Mahal na Birhen. Our Lady of Pilar. Di ba? May patron ba dito, Our Lady of Pilar sa diocese? Wala, no? Sa diocese natin. Pero sa Talibon, parang may pilar, di ba? Hindi ko alam kung Pilar, Our Lady of Pilar ba. Alam niyo, buhay pa si Mama Mary, nagsagawa na siya ng apparition, Marian apparition. Ni James. Around AD 40, the Blessed Virgin Mary is said to appear to him in Saragossa. Nandito pa yung pilar, hanggang ngayon yung pilar, yung haligi, nakahalik pa ako sa haligi. Nandun po sa Compostela, Spain. Nakapunta kami sa pilgrimage namin dun sa Compostela. Yung haligi kung saan nagpakita si Mama, nandun pa. No? Nandun sa malaking basilika sa Our Lady of Pilar sa Saragossa, Spain. She was accompanied by angels. No? Si Mama Mary nagpakita. Buhay pa si Mama Mary dito. Nandun pa sa Jerusalem. No? Nag-bilocate si Mama Mary, no? She was accompanied by angels and stood upon a pillar of jasper, encouraging James to persevere. Dahil ito si James, madaling mawala ng pag-asa. Very human si Saint James, katulad natin. Sa puton, luudan, mabaglubot. Ano si James? Naalala nyo yung nireject si Kristo? Sabi ni Saint James, Lord, gusto nyo? Pakilatan na to sila. Dali kinig. Init kinig buot si Saint James. And then si Mama Mary, dahil gusto niya magpatuloy si Saint James, napakita siya dun sa Our Lady of Pilar. And promising that the Christian faith would take deep root in Spain. She instructed him to build a chapel on the site. This shrine eventually became the famous Basilica of Our Lady of the Pilar. So, ito po yung pinakauna na apparition ni Mama Mary. Buhay na buhay pa si Mama Mary. No? Nagpakita siya ni St. James. This event is traditionally regarded as the first Marian apparition. Just imagine, nagbailukit si Mama Mary in Christian tradition because it is believed to have occurred during Mary's earthly lifetime. Pangalawa na pangyayari, kailan ba na-discover
yung yung libingan ng sangtong ito na discover siya around 813 AD. A hermit named Pelayo reportedly saw mysterious lights or stars over a remote field. So nakita niya may liwanag dun no? And then the local bishop during the time investigated and discovered and was believed to be the tomb of Saint James. So the place became known as Campos Stella, Campos Stella Star, field of the star, no? From which the name Compostela is traditionally derived through historians debate the exact origin of the name. So ngayon, Cathedral of Santiago, Santiago de Compostela. So, grabe, pagpunta namin doon, oh, ang laki ng mga haligi sa Compostela. Parang isang chapel. Hindi, ang laki ng haligi, no? Oh, ang laki. Yung mga haligi niya, parang isang ah, parang 3/4 nito, isang haligi. Parang isang chapel na itong haliging ito, no? So cathedral po 'yan. At dahil dito, maraming mga tao pumupunta sa Compostela, Spain. Doon po nabaon ang mga katawan ni Saint James. Kaya nga tinatawag Compostela, Spain, no? Field of the stars. Field of the star. Yung mga liwanag na Compostela. So, yan po yung storya ni Saint James. Pero kahapon po, meron tayong mga isang pasyente po na nag-react na natumba na dito kahapon. At pinaprocess natin siya sa ngayon. So, kahapon sila, first time na solemn exercise. Hindi ko lang i-mention yung pangalan niya dahil protektahan natin yung kanyang real name. Siya po ay 16 years old. Itong batang ito ay 16 years old. No? Wait muna, nawala. So ito po, itong batang ito ay 16 years old, taga Bohol lang. At nung na-interview natin, dito ko na-discoveryhan, kailangan pala yung historical background sa occult involvement nila. Dahil sa case namin, dito kami na mag-pray. Pero kung makita natin, buti na lang, yung lolo niya ay sumama. Yung lolo niya pala ay albularyo. No? Manggagamot. At yung kapangyarihan niya ay yung mga makagat ng ahas, kahit walang anti-venom na ini-inject, gagaling talaga. Proven and tested. At before ako nagsimula kahapon, tinanong ko yung mag-ina, mga magulang, meron ba kayong active ngayon na occultista? Merong manggagamot siya. Meron, Father. Nasaan? Nandito ba yung lolo niya? Kasama yung lola. Siya nandun sa labas, Father. No. Sige, papasukin ninyo. At sinabi ko ni Lolo, no, itong makikita ng apo mo, saan ba galing yung kapangyarihan mo, Lo? Galing sa lolo ko din. At galing yung lolo, may lolo pa rin. Pasa-pasa. At sabi ko, ito yung doorway bakit inaharas yung anak mo. Sagawa pa tayo ng anointing na tumba kahapon. So, after ko sa anointing of the senses, sabi ko, pasok kayo doon. Dahil nag-react na siya. Tinanong ko muna yung historical background. At sabi ko, Lolo, dapat i-renounce mo at hindi ka na manggamot. Father, ang dami kong natulungan. Doktor ka ba, Lo? Sa hindi naman. Saan galing yan?
Ang extraordinary demons will give you extraordinary power. Bakit extraordinary power yung nasa kamay ni Lolo? Wala siyang hindi siya nag-aaral. Yung demonyo ay hindi na nag-aaral. They have this preternatural knowledge. Titingnan ka lang niya. Alam na niya lahat ang history mo. Yan yung demonyo. Meron silang preternatural power. Yung microphone, titingnan. Hindi na sila mag-study. Titingnan lang nila. They have this infused knowledge. Greater than ours. Kaya nga, pupunta ka sa albularyo, ma-amaze ka. Ito yung sakit mo. Pagpunta mo sa doktor, precise na precise. Totoo, hindi? Hindi yung preference mo nandun sa albularyo kaysa doktor. At hanggang ngayon, ay marami silang nakuha. At sabi ko ni Lolo, ikaw yung dapat kong i-exercise. At sabi ng Lola, pero yung dalagita, conscious na conscious, 16 years old. Kahapon pa ito nangyari At ito na yung mga realization ko mga kapatid. Before i-exercise, dapat nandito yung lolo na active. Dahil makatikay sila sa actual exorcism. Hindi pa natin i-exercise kung wala pa yung lolo. No? At sa sunod na araw, after renouncement nila, may 7 days renouncement sila, babalik sila for processing. Dahil ito yung nangyari mga kapatid. Dahil willing naman si Lolo na mag-renounce. So, napatuloy natin ang exorcism. No? Ang una kong piniprayer, si Lolo. Binibreak ko yung satanic seal. Dahil may seal na si Lolo At maipasa ito. Yung 16 years old na bata, dalagita, siya yung susunod. Kung mamatay si Lolo, siya yung susunod. 4 years old pa itong dalagitang ito, meron na siyang kalaro, imaginary friends. At sinabihan ko si Lolo, ito yung mga abya ng mga lolo mo. Ng lolo sa mga lolo mo. At hindi ito maputol tay, dahil bibigyan naman ng pagkapangyarihan itong apo mo. Siya magpatuloy kung mamamatay ka na. Konektado kayo, Lo. Kung gusto ninyo na ma-break ito, makikita ko yung willingness ninyo. Pero kung wala kayong willingness, umuwi na kayo. Umuwi na kayo. Let us listen to the church, not to our lolos tradition. Let us listen to the tradition to the apostles, handed down to the church. Pero willing naman sila. No? So, napatuloy yung exorcism kahapon. Alam nyo, nung nagsimula ako ni Lolo, mag-exercise, natumba agad yung apo. Sumigaw. No? Nawala na sa sarili. Totally possessed yung apo. Nakita sa mga mamata ni Lolo. At hindi lang yung apo ang nag-react, pati na si Lolo. Anong reaction ni Lolo? Grabe yung panginginig. No? So, ito yung realization ko na hindi namin sila i-exercise hanggang hindi makapunta yung buong pamilya. Dahil, mas mabuti talaga makita sa buong pamilya, di ba? At natauhan po si Lolo. At ngayong, after 7 days, ngayong sunod na linggo, babalik sila for processing sa team natin. Dahil useless yung deliverance namin kapag hindi mag-renounce ang source. Di ba po? Useless yung deliverance namin kung ang lulo ay hindi makatikais. Yung family members ay hindi mag-renounce. Di ba po? So ngayon, sunod na linggo ay babalik sila. At ito yung mga observation natin during prayer of exorcism. The energumen became emotional and cried during prayers. And then concerning generational healing, yung generational curses, dun grabe yung reaction ng muntik na siyang
lumutang kahapon. Yung 16 years old. May actual video naman tayo pero bawal po i-upload. Bawal po ipakita sa inyo. Bakit? Protektahan namin kayo sa abot ng makakaya namin. Yung sharing namin walang pangalan po. Unless kung mag-share sila live with their permission, kung mag-share sila. Yung mga nag-share sa live, their own volition po yan. Hindi po yan, nag-invite lang po ako. Dahil iba't yung sila yung mag-share, di ba po? Pero ito ipinaprocess natin. At yung renunciation of occult influence, grabe yung reaction ng bata. No? And then closing the 30 entry points, yung pagkabukas sa mga psychic abilities ng bata. So grabe. During may 30 chakra points, yung term chakra points, hindi po yun na-attend. Sa mga occultista yun. So may mga points, mga joint natin, ibubukas nila yung mga entry points. At dahil doon, maharas ka ng demonyo sa lahat ng mga entry points ng katawan mo. Dahil bubuksan nila eh. Kapag pupunta ka sa mga albularyo. So dito, i-close natin. So during closing the chakra points, the 30 chakra points, nandito po yan sa ritual, hindi po yan sarili na kung invention. Nandito po yan sa ritual ng simbahan. Grabe. Yung pag-cross lang sa mga 30 points, entry points sa katawan ng tao, hindi mapakali yung 16 years old na bata. So yung bata exhibited a very intense reaction. She screamed, cried continuously, and tore at her clothing. So gusto niyang punitin yung kanyang damit. Screamed, vomited, and expelled white saliva. During the consecration of the Holy Trinity, an intercession of the Blessed Virgin Mary, the energumen vomited and began breathing rapidly. So alam nyo, bigla lang siyang mawala ng malay, and then mahirapan sa paghinga. Dinala naman nila sa hospital, pero normal lahat. Normal lahat. Sabi ko ng tatay, ni Lolo, Lolo, nakita mo yung buong pangyayari, tulungan niyo po kami. With your 100% renunciation of your occult power is a great help to your apo. No? And then, willing naman siya. Willing naman yung buong pamilya. No? So, tingnan natin sa sunod na kabanata. Sa sunod na linggo, pabalik sila. No? So, patuloy pa, binibigyan natin sila ng rule of life, mga spiritual assignment para gampanan nila. Dahil sila po yung makapalayas ng demonyo. Hindi po si Father Darwin. Kami dito ay facilitator lang. Nag-facilitate lang. Dahil nakapasok yung demonyo dahil sa inyo eh. Kami ay tutulong lang with your 100% cooperation. Malaki yung improvement ng pamilya po. At yun po yung marami po akong na-exercise kahapon. 6 po. So, ngayon ay lahat ng mga cases ay meron na tayong record. May record na tayo. And then, tutulungan din kami ni Brother Marvin para ma-archives yung lahat ng mga records, para ma-follow up namin lahat. Dahil bibigyan namin ng mataas na oras itong mga energumens, yung mga hinaharas talaga, yung extraordinary harassment of the evil spirit. At dahil dito, nabuo itong center na ito, naisilang itong center na ito. So yan po yung primary mission namin, yung extraordinary harassment of the evil spirit. Yung ordinary harassment, kayang-kaya nyo po yan through using the sacramentals of the church and using and receiving the sacrament of Christ. Amen? So please rise. Ato ang puon ng pag-ampot sa katauhan, mga igsuon puno kita sa kalipay, nining adlawa, uban